Magandang araw mga kaibon. Welcome back to my YouTube channel. So kung bago pa lang sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-ring mo rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga upload ko pang video. So ngayong araw mga kaibon ay nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel at maraming salamat sa mga sumali sa ating free raffle. So asahan nyo sa mga susunod na araw. At pag nakapag 1,000 subscribers na tayo ay offline naman ang aking ipapag-free raffle. So sa mga bagong subscriber natin dyan, ang aking YouTube channel ay patungkol sa pag-aalaga sa African Lovebird, kung paano sila inaalagaan, ano yung mga pagkain binibigay sa kanila, at paano sila binibreed. So yung mga tips na ginagawa na binibigay ko sa inyo kung paano dapat i-breed yung African Lovebird na base lang naman sa aking mga kaalaman at kung paano ginagamot yung mga basic na sakit ng ating mga alagang ibon. So yun lang mga ibon yung mga content na aking YouTube channel. So welcome sa mga bagong subscribers natin dyan. So ayun mga ibon, ang topic natin ngayong araw ay ano nga ba yung hybrid na African Lovebird. So kasama na dito yung mga buknoy. So aalamin natin kung paano napuproduce yung mga hybrid at paano natin masasabing hybrid yung mga African Lovebird. At kung ano nga ba yung mga katangiang meron sila at ano-ano yung mga bagay na dapat nating alamin patungkol sa mga hybrid or buknoy na African Lovebird. At kung gusto nyo malaman ng mga yan ay tapusin nyo ang video na to hanggang dulo. Ayan mga kaibon, proceed na tayo sa topic. So ang topic na to ay ginawa ko talaga para sa mga newbie or sa baguhan na nag-uumpisa pa lang sa pag-iibon at naguguluhan sa mga mutation at kung anong tawag sa kanila. So iwas na rin to sa mga newbie natin na para hindi sila maloko at para malinawan sila sa mga mutation at species ng African Lovebird. So pwede rin ito mga kaibon sa mga matagalan na nag-iibon, ngunit nalilito pa rin kung ano nga ba ang hybrid at mga buknoy. So ayun nga mga kaibon, dito sa ating vlog ngayong araw, ang uunahin ko ay yung hybrid na African Lovebirds 2. So paano ko ba nasabing hybrid yung African Lovebirds 2? So eto mga kaibon ang titignan natin. Eto ang magulang. Una, makikita nyo, ito ang green personata or wild type green perso. At ang kapares niya ay eto, green fisher na na wild type din kung tawagin, dahil nga sila yung mga kulay na original talaga at madaming makikita doon sa Africa. So ayan mga kaibon, sa gitna naman nila ay eto na ang kanilang magiging anak pag etong dalawa ay ang pinagpares natin. So ang magiging anak ay ayang nasa gitna. So paano ba na natin masasabi ang hybrid? So unahan natin sa appearance. So ang mga personata mga kaibon, alam naman natin na mga maiitim yung ulo. So dapat ang perso ay itim na itim lamang ang mga ulo. At dito naman sa bandang fisher, alam naman natin yung itsura ng fisher. Pag green series ay sila ay ma-orange or mapula yung muka. Ayan, gaya ng nasa picture. So, etong nasa gitna, 'di ba? Malilito tayo kung ano nga ba talaga 'to, dahil yung itsura niya ay pinaghalong perso at fisher. So, doon natin 'to matatawag na hybrid. At natawag natin siyang hybrid dahil pinagpares natin ang dalawang magkaibang species na green personata at yung green fisher. Kaya naging hybrid siya dahil pinagpares or pinagsama natin yung dalawang magkaibang species. Saan nga ba kadalasan nabubuo itong hybrid? So para sa akin or para rin sa lagi ko nakikita mga kaibon, ay madalas tong nabubuo sa mga colony cage na magkasama ang African Lovebirds 2 na personata at yung green fisher or mga fisher. Pag pinagsama mo yon, syempre malaya silang pumili kung sino yung magiging kapares nila. So di natin makukontrol kung sino yung pipiliin nila. At may mga chances talaga na nagpapares ang African Lovebirds na perso at yung fisher.
So kadalasan din to nangyayari sa wild. Dahil sa wild ay wala naman nag-aalaga sa kanila, 'di ba? So sila rin mismo ang pumipili ng kapares nila dahil nga malawak naman doon. So doon din nagkakaroon ng parisan ang fisher at personata. So doon nabubuo yung mga hybrid mga kaibon. Mga kaibon, dadako naman tayo sa blue series ng mga African lovebirds. So eto sa unang ipapakita ko, ito ang blue personata. At ang next naman ay ang blue fisher. So, ayan mga kaibon, makikita agad natin ang pinagkaiba nila. So, ang nasa gitna mga kaibon ay yung magiging anak nila, which is yung hybrid na blue series. So, ayun nga mga kaibon, kagaya nung nasa green series, lagi lang natin tatandaan, masasabi nating hybrid yung African lovebirds pag titignan natin sa appearance. Syempre, ang hybrid na African lovebirds, yung ulo niya ay madungis or yung mukha niya ay madungis. Yung pagkaitim sa mukha niya ay parang nagfi-fade away. So hindi siya dark na dark. Pag dark na dark ay yun ay personata. Pero dito sa mga hybrid natin, mapapansin natin yung pagkaitim niya ay hindi solid na itim. At may halo-halo pa itong, kung sa blue series may halo pa tong mga puti, at sa green series naman may halo pa tong mga pula-pula. So doon agad natin makikita pag ganun yung itsura ng ibon ay matatawag na natin tong mga hybrid. So ayun mga kaibon, note lang na ang hybrid ay hindi naman masama mga kaibon. So pag pinagpares mo naman ang parehas na African lovebirds 2 ay mag-fertile pa rin yung kanilang magiging anak. Ang mangyayari lang ay nabawasan yung purity ng isang species. So kung gusto mo ang alaga mo ay pure personata, dapat ang parisan mo ay personata sa personata. At kung pure fisher naman ang gusto mo, dapat ang parisan mo ay fisher to fisher. So nangyayari lang yung parisan ng iba pag may mga project po kayong mga mutation. Yun nga mga kaibon, yung hybrid ay hindi nga masama. So katunayan ay ginagamit itong project para makapag-produce ka pa ng mga panibagong kulay or panibagong mutation. So ngayon sa kadalasan nakikita ko, pinagpaparis yung opaline na fisher, pinaparis ito sa pure na personata. So ginagawa yon para makapag-produce or mag-project ng opaline na personata. So ngayon kasi ang kadalasan lang ay opaline na fisher, yun yung marami. So ginagawa yung project pairing na yon para makapag-produce ka ng materyales panggawa ng opaline personata. So, ayun nga, yung magiging anak nun ay mukhang hybrid, pero pag tuloy-tuloy mong ginagawa yung project na yon ay makakapag-produce ka rin ng solid na materyales para dun sa opaline personata. Mga kaibon, yung mga sample ng itsura ng mga hybrid na African lovebirds na blue series at green series. So, dyan natin, yan yung mga itsura na tatandaan natin para malaman natin at masabi natin na hybrid yung isang ibon. So, hindi naman talaga masama yung hybrid. At ibon pa rin yun at maganda pa rin. So, kung newbie ka at nagpanimula pa lang naman, okay lang rin naman mag-alaga ng ganito. Gawin mo na lang kung ano yung mas lamang sa kanya. Kunwari, yung dungis niya ay mas lamang sa perso, parisan mo na lang ng personata para yung magiging anak ay lamang at magiging babalik yun sa pagiging personata. So ganun lang, ganun din sa fisher. Kung yung hybrid ay mas lamang sa fisher, parisan mo lang din ng fisher at babalik rin sa dati niyang mutation yun. Ganun lang yung pagpapares pag meron kang hybrid na alagang ibon. So ayun mga kaibon, dadako na tayo dito sa Buknoy or Alps tree kung tawagin ng iba. So makikita natin, ito yung mga picture ng Buknoy. Ayan, yan, magi-slide lang ako dyan ng picture ng Buknoy kung ano itsura nila. So paano napoproduce ulit ang mga Buknoy mga kaibon? So ang Buknoy ay bunga ng pagmamahalan or maling pagmamahalan ng African lovebirds 1 na ganito or Rosicolis at ng African lovebirds 2 na ganito. So muna tayo mga kaibon, mga green series. So kadalasan sa Buknoy na nakikita ko ay green series. So bihira lang ako makakita ng Buknoy na
iba ang kulay. So ayan. So ayan na mga kaibon, ang nasa gitna naman mga kaibon ay yun na ang buknoy kung tawagin. So eto naman mga kaibon, note lang mga kaibon. Ang buknoy po ay baog po sila. So hindi po natin sila pwedeng gamitin sa breeding. So hindi sila dumadami dahil sila ay nangingitlog na at nakakapisa at ang anak nila ay buknoy. So dumadami sila dahil lamang po sa mga wrong pairing ng ALBS 1 at ALBS 2. So, ang buknoy po talaga ay baog at hindi nag-fertile yung mga itlog nila kahit ano pong mangyari. So, may mga nabasa at napanood na rin po ako na nag-project sila nung buknoy at trinay po talaga nilang i-breed kung makakapagpa-fertile sila ng itlog, ngunit wala po talaga nangyari. Kaya, ang buknoy po talaga mga kaibon ay hindi po talaga sila dumadami sa kanilang sarili lamang. So, bunga lang po talaga sila ng maling pairing ng ALBS 1 at ALBS 2. So, paano nga ba natin may spot ang buknoy mga kaibon? So, based dito sa picture mga kaibon, makikita natin yung kanilang umpisahan ko sa eye-ring. So, kumpara sa ALBS 1 mga kaibon, yung eye-ring nila ay parang nasa gitna. Gitna ng yung lapad So, sa ALBS 2, makapal yung eye-ring. Sa ALBS 1 naman ay halos wala. So, sa buknoy, meron sila pero manipis. So, doon natin makikita. Una. So, pangalawa, sa tuka. So, dito rin ako minsan bumabase agad sa tuka. Dahil ang tuka ng buknoy ay kalahati pong parang kalahating orange at kalahating rin. Yung taas niya ay orange tapos pa red. Pero kadalasan, ang tuka ng mga buknoy or beak ay kulay orange po mga kaibon. So, yun yung tatandaan nyo pag titignan nyo yung buknoy sa tuka. So, sa kulay naman kaibon, ang kadalasang kulay nila ay nagagaya nila sa mga ALBS 1. So, kung titignan ko, kadalasan ng mga buknoy, ang kulay nila at appearance ay nasa ALBS 1. Kaya minsan na pagkakamalang ALBS 1 yung buknoy, kagaya nito mga kaibon, ito ang example. Tignan nyo, mukhang opaline, di ba? Mukhang opaline na ALBS 2. Pero buknoy po yan kasi tingnan po natin yung kanyang tuka at yung kanyang muka. So, hindi po normal yung ganong itsura. So, yun talaga ay tatawagin nating buknoy. So, ayun mga kaibon, madali lang naman po talaga makita yung buknoy. Dahil parang outstanding sila pag sinama mo sila sa mga ALBS 2 at ALBS 1 dahil nga yung kulay ng kanilang tuka kalahati ay pink at yung pababa ay parang red or orange na. So yung sa eye-ring ulit mga kaibon ay kalahati lang yung kapal kumpara sa ALBS 2. Ayun, tapos yung mukha nila mga kaibon ay madungis din. So indication yung dungis ng mukha ay masasabi natin na hybrid yun dahil nga yung mukha nila ay madudungis. So, ito pa mga kaibon yung mga sample na picture ng mga buknoy. So, ito yung mga gawin yung reference na picture para malaman nyo kung buknoy nga ba yung nakita nyo o hindi. So, minsan may mga newbie kasing naloloko na buknoy pala yung nakuha nila. So, magpo-post sa group sa Facebook na bakit daw hindi nangingitlog or nakakapisa. So, dahil nga po buknoy yung alaga nyo, hindi po talaga to makakapisa at makakapagparami. So, sa hybrid naman na ALBS 2, ayun po ay nakakapagpapisa po doon at nakakapagparami. Sa buknoy lang po talaga, hindi nag-fertile yung mga itlog dahil po magkaiba na po talagang species yon dahil ALBS 1 at ALBS 2. So, magkalayo po sila talaga ng genes at hindi po nagmamatch yon. Kaya, ang anak nila ay abnormal po talaga. Ito mga kaibon yung mga picture. Ayan, nakita nyo na. So sana mga kaibon ay nakatulong ako sa inyo sa mga nalilito pa kung ano nga ba ang hybrid at yung buknoy. So sana mga kaibon ay marami kayong natutunan sa ating vlog ngayong araw. So yun mga kaibon. At please keep on supporting lang po sa aking YouTube channel. At maraming ulit salamat sa mga sumusuporta po sa akin at sa mga nagsusubscribe. So ayun lang mga kaibon, sana ay may natutunan kayo na pulot na aral sa ating video ngayong araw. So pasensya na at hindi live yung video natin kasi mas madali ipaliwanag yung
mga ganong topic sa ganong paraan ng pag-video. So, ayun lang mga kaibon. At yun nga mga kaibon, huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-ring yung notification bell para ma-update kayo sa mga ina-upload ko pang video. At i-follow nyo na rin to mga kaibon ang ating Facebook page dahil nagpo-post din ako dyan ng mga update natin sa ating vlog at sa ating ibunan. So, ayun lang mga kaibon. God bless and stay safe. Hanggang sa muli.